So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update po ngayong araw itong si IDG at kakasuhan yung 97 na individual na sangkot nga dito sa kaguluhan noong September 21. So, kasama nga dito si Boy Lighter, si Kuya Park. Okay. So, ngayon, syempre, as usual, ang sasabihin dito ng mga bobong mga DDS, no, itong mga Duterte supporter, na bakit sila yung inuuna. Nagpoprotesta lang naman daw po sila. Dapat yung unang pinapakulong dito o kinakasuhan, dapat yung mga magnanakaw nga po ng mga senador at mga congressman. Especially nga po si Martin Romualdez at si Saldico. Well, ang point dito mga streetwise to, iba yon. Iba yung ginawa ninyong kaguluhan, iba yung ginawa nila pagnanakaw. So pag-usapan natin yan, no? Kasi mukhang wala talagang alam itong mga to, no? So ito So itong nabalita to kanina from Inquirer, no? Sabi dito, si IDG files raps versus 97 persons over September 21 violence. So ito nga po yung yung nanunog sila ng sasakyan, yung nilusob nga po nila yung Sogo Hotel, tapos yung nagpasabog ng ng Molotov. So ayan yun, naalala niyo yan eh. So continue natin. Sabi dito, okay. The cases were for violations of the revised penal code, particularly articles 136, 139, and 142, which pertain to conspiracy, pakikipagsabuhatan and proposal to commit rebellion and insurrection, sedition and inciting to sedition. O, patay kayo dito. Respectively, Burico said in a press briefing at Camp Crame. So, kulong po ito. Criminal case po ito. So doon po sa mga 97 po na nakasuhan ngayon, kasi yung iba po dyan, karamihan talaga dyan, mga nautulang. So, anong magagawa ng Duterte ninyo ngayon? Di ba? Sa tingin niyo matutulungan kayo ni Sara dito? Sa tingin niyo matutulungan kayo ni Digong dito? Si Digong nga mismo nakakulong? So ngayon, may mga pangalan dito, no, na sinasabing leader nga nito, no. Sabi dito, ito pala. Who are the proponents? The CIDG director answered the instigators, di ba? Including yung mga nagpo-fund, yung taga-pondo. So may pondo kasi yan. And those who are behind the planning. Ongoing yung investigation. So ibig sabihin nito, may mga kasunod pa. So ngayon, ito yung mga pangalang lumabas. May mga vlogger dito, no? So andito si Aldrin Kitsune, yung taga-Binild ata to eh. O taga-Binild nga to. Ito malupit, si Boy Lighter, si Park Pangawilan. Mamaya papakita ko mamaya sa inyo yan, no? Si Jacob Baluyot ng PUP. Mga mga realista lang naman to mga to eh. Si Joaquin Bellaflor, sa UP ito eh. Si Tiffany Brillante, tapos ito si Harry Amping. Ito, malamang ito isa sa mga nagpopondo. Kasi DDS po ito eh. Harry Amping, former Manila 3rd District Representative, former Chairman Philippine Sports Commission. Naalala niyo si Harry Amping, mga kababayan? Si Harry Amping po, siya po nireklamo daw, no? Doon po sa Thailand, ng isang hotel staff na nanghipo. So kasama po kasi ito dati sa entourage ni PBBM papuntang Thailand. Kasi yung asawa niya, nasa PMS. Parang, siya ngayon. Tapos doon, anong nangyari, no? Natanggal sa pwesto yung asawa niya. Dahil po dyan sa sinasabing panghihipo. So ngayon, syempre, naging anti-BBM na. Yun. Naging pro Duterte. So ngayon, itong si Kuya Park, kung tawagan nga po ng mga DDS, no? So, dito ako natatawa. So, sa hindi lang po nakakilala kay Kuya Park, ito yung video niya, panoorin natin to. Tignan niyo to. Alala niyo yan si Kuya Park. Kung darating pa po dito na Aglo, magparami tayo at sumurin natin si Bongbong. May mga lighter na ba kayo? Meron na ba mga lighter? May lighter na lang. Yan, si Boy Lighter. Yung lulusubin daw po yung Malacanang, lulusubin daw po si PBBM, tapos magdala daw ng lighter. So, arson. So ngayon, mga ka-streetwise, ito yung sinasabi ngayon natin. Ngayon, syempre, itong mga realista po na to, itong mga nanggulo po na to,
ang magiging palusot ng mga yan, bakit kami yung kinasuhan? Dapat yung kinasuhan, dapat yung mga pinurtesta namin. Yung mga politiko magnanakaw. Actually, may point naman po sila. Pero yung point nila pointless. Kasi una, yung ginawa po ng mga congressman, mga ginawa po ng mga senador po na yan, meron silang sariling investigasyon. Nasa ICI po yun, papuntang ombudsman. Sa inyo, iba yung ginawa ninyo. Sa pulis yung sa inyo. Hindi pwedeng ihalo yung ginawa ninyo sa ginawa ng mga magnanakaw sa gobyerno. And by the way, mali yung ganyang klaseng logic kasi in the first place, mga kababayan, umuusad na po yung kaso. Ito, nakilang balita na tayo nito para naman tanga-tanga itong mga to So, ICI files complaint versus Co, Villanueva, Estrada, and others. So, inibestigahan po ng ICI yung mga congressman at mga senador at marami pang kasunod ito. At yung una nga po nilang kinasuhan, si Villanueva, si Jinggoy, tsaka si Saldico. Kasi ang point natin dito, mga kababayan, ganito yan Yung ginawa po ng mga congressman po na to, yung mga ginawa po ng mga senador po na itong pagnanakaw, patago po yun. Kaya naghahanap sila ng ebidensya. Kaya nga iniimbestigahan lalo. Sino ba naman tanga-tangang senador ang magnanakaw na nilalantad ito sa buong sa publiko? Walang ganon. Yung ginawa ninyo, naka-public, may video kayo, may mga ebidensya laban sa inyo, kaya mabilis po yung kaso sa inyo. At syempre nakita po ng buong bansa yung ginawa ninyong kaguluhan na nanakit kayo ng pulis. 'Di ba? Nagbato kayo ng Molotov. Nanira kayo ng mga private property, pati public property sinira ninyo. Nanunog kayo ng mga sasakyan. Ayun po, ebidensya po 'yun, naka-video 'yun at kayo yung nandun. Itong mga to sila Villanueva, sila Saldico, sila Estrada. Ako naniniwala naman po akong guilty ang mga yan. Kasi may probable cause na nga, di ba, kakasuhan na nga Pero sila po kasi, kung nagnakaw nga sila, patago. So kaya iniimbestigahan, kaya hinahanapan pa ng ebidensya. So magkaiba yung sa inyo. So ngayon, ito nga po yung report ng CIDG. So actually, ako talaga, hindi talaga pwedeng walang manugot doon sa ginawa nila sa September 21. Kasi ito alam niyo naman na ito ako yung unang nagbalita po sa inyo kahapon na meron pong isang malaking kilos protesta na naman po ngayong November. Ito mga religious group po na to. So ngayon may update. No, bukod pala sa INC, magsasanib pala sa pati pala GIL tsaka KOJC para nga po sa isang malaking rally na pabagsakan si PBBM. So ngayon nga So ang point natin dito kung walang mapapanagot sa nangyari noong September 21, mauulit din po ulit 'yan. Mangyayari po ulit 'yan. Especially na ngayon nga po na meron na naman pong isang malaking kilos protesta ang niluluto itong mga Duterte supporter. At syempre nakakatawa dito, ngayong makakasuhan nga po sila at posible silang makulong, wala pong magagawa si Sara dito. Kahit na magtumbling-tumbling kayo dyan, hindi kayo matutulungan ni Digong kasi si Digong mismo may sarili problema sa dahig. Di ba? So ngayon ito yung report from CIDG. Panoorin natin to. Article 142 of the Revised Penal Code, inciting to sedition. A criminal case. Violation of Article 136, conspiracy and proposal to commit sedition. And Article 139, which is sedition of the Revised Penal Code as amended by Republic Act number 10951, arising from the violent assembly held in Mindoro. A total of 97 persons of interest involved directly doon sa violent incident. Case was filed. The investigation, sir, is continuing, and in the next few days we will be filing again. Ayan sabi sabihin nun, yung investigation continuing. So, dito sa 97 po na makakasuhan at posibleng makulong, may mga kasunod pa. Si Boy Fishball? Si Boy Fishball pa kasama kaya doon sa Huwag naman sa Against the instigators
and supposed mga Alam niyo mga kababayan, no, ang dapat pang imbestigahan dito yung mismong nagpondo. Pati yung mga vlogger. Oh, si Kiko Matos dapat kasama yan diyan, di ba? Pati yung mga vlogger na nag-promote, no? And then, nga pala, no, ang lumalabas dito, no, sa unang listahan ng mga kakasuhan, no, ang mukhang lumalabas pa lang po na nagpondo dito si Harry Angping. Pero ako naniniwala po ako doon na meron pang iba dyan bukod kay Harry Angping na posibleng pumondo nga po dyan sa rally po na yan noong September 21. Meron pa yan. O baka si Chavit, subukan yung imbestigahan, baka kasama si Chavit dyan sa nagpondo, di ba? O baka lang naman. Oo. O sige. yung people who are behind the violent incident in Recto and in Mindiola. The instigators, including yung mga nagpa-fund, and those who are behind the planning, ongoing po yung investigation namin. We assure you that wala pong sisinuhin. With or without directive, pag may nakita tayong violation, we must act on that. And Walang sisinuhin, tandaan nyo walang sisinuhin. Sana nga. since all of the police are investigators, may capability na may investiga, but we'd rather the CIDG to handle that case. Yan. So, ayan po yung statement kayo ng CIDG. Si Sinartates ba yun sa salita? Okay. So, good job. So, sabi natin dito, good job. Kasi hindi talaga pwedeng ganun lang yun. Ako naniniwala talaga ako na magtatampo ako pag walang napanagot yan sa nangyari noong September 21. Hindi pwedeng ganun lang po yun. Kasi mamimihasa yung mga hayop na yan. Diba? Ulitin po nila yan kasi pag sila po nakalusot po dito, ulitin po ulit nila yan. So, pambabastos na po yan sa gobyerno natin yung ginagawa nila. Nasabi nga po natin mga ka-streetways, no, wala namang problemang batikusin yung gobyerno. Diba? Karapatan po natin at tayo po ay inuobligan ng konstitusyon na bumatikos at magsalita. Pero ginawa kasi po nila mga kababayan, hindi po ito pangbabatikos. Panggugulo po ito. Rebellion po yung ginawa nila. Nanira pa ng gamit ng mga negosyo. Ano ko ba? So yun. So ngayon, dyan po sa Team Replay, kayo ba, sa tingin nyo ba, fair ba yun? Na kasuhan din po itong mga tao po na to na nanggulo noong September 21. So kayo ba, may logic ba yung sinasabi nila? Yung mga palusot nila na dapat kasuhan din daw dapat yung mga yung mga magnanakaw, dahil kinasuhan naman na. Ongoing din po yung kaso laban sa kanila. Diba? So yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike po subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.